Mga kababayan, hindi pababayaan. Kahit anong oras, kahit anong panahon, sa sakuna at krisis, may tol kang maaasahan. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho baka mo, tutok lang dito sa usapang tol. Usapang tol, usapang tol. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Senator Tol. Yes, yes, sir. Switch na po kayo. Muli po, Yun. Teka, yung audio lang ni Sentol. Yes, good morning, sir. Magandang umaga, Cecil. Ayun, okay na, Sentol. Okay, magandang umaga. Ano tawag dito? Nag-live tayo kanina sa Facebook bago magsimula. Wow. So, magandang umaga. Miyerkules po ngayon. Napakainit kahapon sa Pangasinan. Pero mainit din ang pagsalubong ng ating mga kababayan sa Umingan, sa Natividad, at sa Asinggan. Kahapon ng umaga ay nandun po tayo, Cecil. Nako, yung Pangasinan, Sentol, ano yun? 2 linggo na yata yan na nasa dangerous level ang heat index, particularly yung Dagupan City. Ayun, sobrang nga init. At pinababalik pa ulit tayo sa Pangasinan. So, sa Manawag. So, tingnan po natin sa mga kaibigan natin sa Manawag at magandang umaga po sa mga sumusubaybay ngayon. Marami na ako sa Dagupan po, 89.3, napapanood tayo ngayon. Ang dami nating issues ngayon, Cecil. Yes, Sentol. Natanggal ba yung jet lag mo, Sentol, sa mainit na panahon? Wala pa. Meron. Wala pa, hindi pa tayo nakakatulog. Napuyat tuloy ako ngayon. Kaya napaaga ako, ang hirap. Hindi pa tayo nakakabawi ng tulog. Ayun. Naku, marami tayong tatalakay ngayong araw, Sentol. Yung issue ng epekto sa ating mga kababayan doon sa Israel, nung tensyon sa pagitan ng Iran at Israel. Kamustahin natin sila. Meron tayong mga kasama mamaya from Department of Migrant Workers. At syempre, yung issue pa rin ng ekonomiya, no? Ano yung posibleng epekto sa ekonomiya ng nagaganap na tensyon. At yung iba pang mga issue na pwedeng makaapekto sa presyo ng langis, 'di ba? Yung nagaganap na gulo diyan sa pagitan ng Iran at Israel at yung kuryente, Sentol, no? Posible raw na nagbabadya pala na tayo ay kulangin ng supply by next month. Oo, yan, nakakatakot. Ang init na, tas wala ka pang kuryente. Yun, oo. At yung halaga ng piso kontra dolyar, sumadsad sa 57 na. 57 pesos. Kahapon. 57 na ba? Oo. Yan pala yung pinakamababang halaga, Sentol, ng piso kontra dolyar magmula noong November 2022. At siguro naka-apekto rin, Sentol, no, yung geopolitical correct. situation. Yung mga girian sa Middle East, yung sa Ukraine, at napakaraming problema, Cecil. So, yan ang laman ng mga balita ngayon na inaasahan at sinusubaybayan ng ating mga kababayan, yung alert ng sa Luzon at Visayas Grid. 42 power plants ang apektado. 24 sa Luzon at 18 sa Visayas, Cecil. Yun. Yung mga kababayan natin, Sentol, na gusto pong mag-participate sa ating talakayan, pwede po sila magpadala ng mensahe sa ating Facebook account ng DWIZ 882 o kaya po sa ating hotline 847-01750 hanggang 54 o kaya po sa ating text line 0999-376-6768. Tayo po ay namomonitor na subaybayan ng live sa iba't ibang panig po ng Pilipinas sa pamamagitan po ng mga regional station ng DWIZ at sa iba't ibang panig ng mundo sa pamamagitan po yan ng online accounts ng DWIZ at tayo po ay simulcast live din sa Aliw TV Channel 23. Samantala, Sentol, puntahan na muna natin ang ating mga headlines. Mga malalaking balita, pinag-uusapan, mga balitang bagong-bago sa DWIZ
Headlines. Sa uno ng ating mga nagbabagang balita, kakulangan ng supply ng kuryente sa Luzon at Visayas nagbabadya sa susunod na buwan. DWIZ Balita. Mga kaso ng pertusis sa bansa muling tumaas. DWIZ Balita. Mga e-trike at e-bike na dadaan sa mga pangunahing kalsada titikita na simula ngayong araw. DWIZ Balita. 2 araw na tigil pasada, walang epekto ayon sa Department of Transportation. DWIZ Balita. Nasabat na higit 13 bilyong piso na halaga ng illegal na droga sa Batangas, ibinida ni Pangulong Marcos Jr. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Sa detalye ng ating mga balita, posibleng bumaba ang supply ng kuryente sa Mayo. Ito iniulat ng Institute for Climate and Sustainability Cities dahil karamihan ng hydroelectric power plant ay inaasahang tatakbo na lamang sa mababang kapasidad. Inaasahang ang Luzon Power Grid ang pinakaapektado sa kakulangan ng kuryente. Ayon kay ICSC Chief Data Scientist Jeffrey Manansala, karaniwang tumataas ang pangangailangan sa kuryente sa mga buwan ng tag-init at inaasahang mararanasan ng Luzon ang pinakamahigpit na supply ng kuryente sa pagitan ng May 16 at May 30. Dagdag pa ni Chief Manansala, inaasahan ang yellow alert mula April 29 hanggang May 26. Sinabi pa ng ICSC na magkakaroon ng kaunting epekto sa Visayas grid dahil ang rehiyon ay may limitadong hydroelectric capacity habang inaasahan namang mapapanatili ang normal na reserba sa Mindanao grid. DWIZ Balita. Sa iba pang mga balita, patuloy ang pagtaas ng kaso ng pertussis o whooping cough sa Calabarzon. Ito ang kinumpirma ng Department of Health Center for Health Development Calabarzon matapos ilabas ang pinakabagong resulta ng pertussis tracker kung saan umabot na sa 319 ang kabuuang bilang ng kaso ng pertussis sa rehiyon mula sa 276 na kaso na naitala noong nakaraang linggo. May pinakamaraming kaso ng sakit ang naitala sa Cavite na abot sa 70 habang 8 ang naiulat na namatay. Sinundan niya ng Rizal na may 71 kaso at 5 namatay. Laguna, 57 kaso at 4 ang namatay at ang Batangas naman ay 59 na kaso. Sa datos ng kagawaran ay nasa 1,477 na ang kaso ng tuspirina na naitala sa buong bansa mula po yan January 1 hanggang April 6 kung saan 63 na ang naitalang namatay. DWIZ Balita. Sentol, itong pertussis, no? Ang inaantabayan na natin dito, yung pagdating ng bakuna. No? Di ba pinropose na natin gumamit ng lagundi? Yes, Sentol. Oo, kay ASEC Tayag. Ito Yes. pala si ASEC Tayag ay nag-retire na rin. Nag-retire na. So, yung kausap natin nun sa DOH, retirado na. So, sana napagpasahan yon kasi sumang-ayon siya no, nakapanayam natin, natatandaan mo yon, na lagundi muna ang gamitin. Kaysa hintayin yung manggagaling sa Vietnam Serum Institute na hindi pa natin alam kung kailan darating. Yun, oo. Baka daw June or July ang dating niyan eh. Kaya kakapusin ang tagal tayo na niyan. Marami nang maapektuhan. Hindi kailangan hintayin yun. So, sinasabi ko, yung lagundi ang gamitin muna. Yes, Sentol. At yung lagundi naman, laganap sa buong Pilipinas. Sinang-ayunan naman yan ng eksperto, Sentol eh. Yan. Samantala sa iba pa pong mga balita, mahigpit ng ipatutupad ang pagbabawal sa mga electric vehicles, tricycle at mga e-bike sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila simula ngayong araw. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, ipinagpaliban ang panguhuli sa unang 2 araw bilang konsiderasyon at para na rin magsilbing information campaign. Kasunod nito ay nagbabala ang opisyal na maaaring umabot sa impoundment kapag nahuli ang mga e-trike at e-bike na hindi rehistrado o walang lisensya. Nilinaw rin ng MMDA official na epektibo lamang ang e-vehicle ban sa mga kalsadang lantad sa traffic congestion o mga lugar na nakasaad sa listahang una na ring inilabas ng ahensya.
DWIZ Balita. Sa oras na 14 na minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, walang epekto ang 2 araw na tigil pasada na ikinasa ng grupong Piston at Manibela. Yan ang binigyang diin ni Jonathan Gismundo, ang Executive Assistant ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Ayon sa opisyal, nakatuon ang mga kinaukulang ahensya ng gobyerno sa mga susunod na hakbang para sa PUV Modernization Program. Una nang sinabi ni Transportation Undersecretary for Road Infrastructure Andy Ortega na hindi mapaparalisa ng 2 araw na transport strike ang pampublikong transportasyon. DWIZ Balita. April 30 po ang deadline ng consolidation ng mga PUV driver at operator. Samantala, sumampara sa humigit kumulang halos 400 humigit kumulang 444.95 million pesos, no? Mahigit 400 milyong piso ang naitalang pinsala ng El Nino phenomenon sa sektor ng agrikultura sa Cordillera Region. Ayon po yan kay Jenerine Dauyan, ang Director ng Department of Agriculture sa Cordillera Region, at karamihan po sa mga napinsala ay palay at yellow corn na ginagamit bilang pakain sa mga hayop. Halos 6,000 magmamais ang nalugi ng higit 400 milyong piso, habang mahigit 30 milyong piso naman ang nawala sa produksyon ng mga magsasaka ng palay. Bukod po dyan, apektado rin ang mahigit 60 mangingisda na nawala ng halos 1,500 kilo ng kanilang produksyon na nagkakahalaga ng mahigit 200,000 piso. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang DA Cordillera sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mabigyan ng ayuda mga apektadong magsasaka. DWIZ Balita. Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Ang Senado may nabuo ng panuntunan o rules para sa pagtalakay at pag-aproba sa panukalang Tsa-Tsa. Ang report mula po kay Patrol Number 19, Celi Ortega Bueno. Mayroon ng committee report para sa magiging rules o panuntunan na gagamitin ng Senado sa pagtalakay at pag-aproba sa Resolution of Both Houses No. 6 o yung panukalang Economic Tsa-Tsa. Ayon kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, na nanguna sa pagbalangkas bilang chairman ng Committee on Rules, may ihaharap niya ito sa pagbabalik ng Senado sa April 29. Tumanggi naman idetalya nilalaman ng nabuong rules dahil kailangan pa niya itong ipresenta at papirmahan sa mga kapwa senador. Inihag naman na isa sa nakapaloob dito ang pagtatakda ng special attire o yung special na kasuotan ng mga senador kapag tatalakay na nila sa plenaryo ang panukalang pag-amyenda sa Constitution. Ayon kay Villanueva, napagkasunduan nila na magkaroon ng special outfit para maging klaro magiging magkahiwalay nilang tungkulin bilang tagagawa at taga-amyenda ng mga batas at bilang taga-amyenda ng ating konstitusyon. Pero hindi pa masabi ni Villanueva kung yun ay toga na katulad na isinuot ng mga senador sa 2 impeachment trial. Una na nagbungkahin ang pagsusuot ng toga o robe Senator Francis Tolentino para anya makita ng publiko ang hiwalay nilang pagtatrabaho bilang amend ng Constitution at upang magkaroon ng higit na dignidad ang proseso ng pag-amyenda sa Constitution. Pero para naman kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, hindi nila kailangan na magsuot ng special attire, lalo na ng toga, dahil hindi naman sila magiging judge at sapat na anya kung anuman ang normal nilang isinusuot bilang mambabatas gaya ng barong o Amerikana. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ Balita. Cecil, Yes, naalala Senator. ko yan. Tayo nga yun nag-propose niya na magkaroon ng separate attire at nagpapasalamat tayo sa Senate Committee on Rules dahil tayo rin po yung nagbalangkas ng rules. Ayun. Ako po yung nag-file nung rules para magkaroon po ng proseso talaga tungkol sa charter change. So, maraming salamat kay Senator Villanueva. So, tatalakayin na ito sa plenary siguro sa pagbubukas. Pati yung attire sa atin po din galing yan, Tol. Salamat kay Senator Villanueva at sa Committee on Rules. So, April 28 yan, Sentol, yung opening ng session ng Congress. Malapit na. At ngayon naman, bisita ng Senado ngayon ay ang Foreign Minister ng Singapore. Dadaan doon. At
siguro ito ay nandito siya ngayon at alam ko galing din yan kay Presidente Marcos at maraming tatalakayan. Napakalapit sa Pilipinas ng Singapore at marami na itutulong sa atin yan. Ayan, ito Sentol. Sa punto pong ito, diretso na natin Sentol dahil nasa ating linya na ng komunikasyon si National Statistics Authority Assistant National Statistician of the Social Sector Statistics Service, si Sir Adrian Cerezo. Good morning po, Sir Adrian. Magandang umaga, Mr. Cerezo. Ang haba ng title mo. Magandang umaga. Magandang umaga po, Senator. At ang siguro magandang umaga. Ang talagang gustong malaman ng mga kababayan natin, kumusta yung rollout ng National ID? Yun siguro ang kailangan maliwanag ngayong umaga. Ay, naku po, Senator, medyo hindi po ako handa tungkol dyan dahil sa kadahilan ng labor po yung ano ko. Okay. Sige. Siguro sa mga susunod na pagkakataon yun nakakaalam niya kasi importante itong National ID. Pero sa yung labor force survey natin, tumaas ba ang bilang na may trabaho o bumaba? Kasi may mga survey na bumaba, merong tumaas. So ano yung latest natin sa labor force survey, Adrian? Ayun, maraming salamat po, Senator. Sige po, babalitaan po yung iba pa ho nating kasamahan tungkol ho sa National ID ho sa susunod na pagkakataon po. Pero ngayon po, ayon po sa latest po natin, itong February result po ng labor force po natin, ay magandang balita naman po dahil umakyat po ang mga bilang ho ng mga employed, both year on year at saka month on month. Noon pong ngayon po sa binalita ni National Statistician Dennis Mapa noong April 11, umakyat po ng 154,000 year on year ang employed persons at umakyat po ng malaki ho sa higit ng 3 million mula Enero hanggang ngayong February ang mga employed. Tumaas po, sir. Sir, yung, kasi meron pong naipasa na po sa Senate yung 100 peso wage hike. Tapos, yung counterpart bill, tinatalakay pa po doon sa House of Representatives. Yung pong 100 peso wage hike, meron po ba kayong pag-aaral kung ano yung posibleng maging epekto po nito? Sa macroeconomy po, pwede po ba yan magresulta sa pagtaas ng inflation, mawawala na? Kasi yun po yung pagkabahala ng mga ng mga business sector, yung mga employer. Baka raw po dumami yung mga walang trabaho. Kasama po ba yun, sir, sa inaaral po ng PSA? Nandun po ako sa hearing po na yun. Isa po kami sa mga resource persons. Bagamat hindi ho natin ayon ho sa mga ibang pag-aaral, hindi naman ho yata gaanong kalakihan yung ang pagkakaalam ko nga po, ang Senado mismo may pag-aaral na parang hindi ho yata kung hindi ako nagkakamali, si Senator Estrada po, si Senator Jingo Estrada po yung isa sa mga sponsor nito. At parang nakikita naman ho na yata nila na hindi yata malaki yung epekto nito sa inflation as well as doon po sa pagbabawas ng mga empleyado, ma'am. Pero kami po ay hindi ho namin wala pa ho kaming definitive na pag-aaral na ginawa para malaman ho kung ano ho yung patutunguhan ng labor market natin kung sakaling may pasa ho yung batas na yan, ma'am. Kasi we worry po yung growth na ating natamo sa employment rate baka mag-translate po to to negative naman. Yung pagtaas po yes, go ahead, sir. May posibilidad po dahil nga may increase ho yan, pero ayon naman po kay Executive Director Chris D ng
NWPC, yun naman pong mga maliliit na micro, small industries ay may mga exempt, pwede naman po silang ma-exempt sa increase na yan. Opo. Yung po bang pagtaas ng labor force, indication po yan ng pagsipa ng ating ekonomiya? Mukhang ito po kasi ay resulta ho ng ano natin tinatawag po natin na seasonal variation, ano po. Although ito ay halos kapantay lamang nung rate natin nung December. Bumaba lang ho kasi ng January dahil nga dun sa tinatawag nating seasonal variation at bumalik lamang sa ganitong sa dating rate niya, ma'am. So seasonal. So ibig sabihin, sir, pwedeng bumaba. Ano ho? Opo, depende ho sa season. Ngayon po kasi pagka tag-araw, medyo dito ho yung balik ng pumapalo yung start ho ng mga construction activities ho natin dahil wala pong ulan. At saka maganda ho yung continuing pa rin ho kasi yung epekto ng mga agricultural activities except fishery sector, madam. Sir, ito po, kung masasagot niyo lang din naman po, dahil may tension po sa Middle East, baka posibleng makaapekto sa presyo ng langis. Pagka tumaas po ba yung presyo ng langis sa world market, umabot ng higit $100 per barrel, meron po ba kayong pag-aaral kung ano yung posibleng maging epekto sa ekonomiya or sa ating inflation? Magandang tanong yan, Cecil. Pag sumipa yung presyo ng langis, dapat proactive kayo dyan para alam na natin kung ano yung pwedeng gawin response ng pamahalaan. Ay, pihado po, Senator Rep, tsaka Ma'am Cecil, pagka umakyat po yan, sigurado kung magkakaroon tayo ng epekto sa, kumbaga, domino effect sa inflation. Pagka nagkaroon ng inflation, may mga down the line, tatamaan yung mga industries, maghihigpit ho yung mayan. Kailan kayo makakalabas ng projection dito? Kasi pag nag-responde ang Israel sa strike ng Iran, yun na yun. Yun na yun. So, kailan kayo makakapaglabas ng pag-aaral dito, Adrian? Senator, hindi ho natin kasi ma-estimate kung ano ho yung pagpalo ng inflation. Hihintayin ho sa magkakaroon ho tayo ng pakikiramdaman mo ang balita, baka yung sagot ng Israel within this week yun, Hindi tatagal yan. Within this week yan. Ang siste kasi doon, Senator, hindi ho natin alam yung palo ng increase. Yun po, hindi natin alam kung gaano yung pagka nalaman po natin, magkakaroon tayo ng konting delay, tsaka pala ho natin may lalabas kung sakasakali. Oo, kasi ang mga apektado rito, pag sinara naman ng Iran yung Strait of Hormuz, walang delivery ng langis. Naku. Pag walang delivery ng langis, wala tayong gasolina. At pag wala tayong gasolina, walang supply ng mga pagkain sa palengke, sa merkado. Economy. Wala rin tayong transportasyon. Parang nagkaroon na ng self-imposed transport strike yon. Wala tayong mobility, wala rin tayong kuryente. Ganun lang yun. Tigil ang ekonomiya. Hindi naman sana ganun ka-extreme, Senator Red, kasama po Cecil. Pinaasahan ho naman natin na may mga alternate ho siguro ang mga kinauukulan na mga, kumbaga, mga alternative actions in order to prevent such an extreme case happening. Okay, maraming salamat. Sige, tabayan natin. Yes, Cecil, antabayan may na tanong ka natin, ba kay Sentol. Mr. Adrian? Cerezo? Yes, sir. Cecil, meron ka pa tanong? Yun lang po. Yes, okay. Yes, Sentol. Senator, kasama. Antabayan na natin yung resulta ng kanilang pag-aaral at saka yung update dun sa maraming salamat si ID. Adrian Cerezo ng Philippine Statistics Authority ang ating napakinggan ngayon. Ating oras po, 6:29 ng umaga.
Mga balitang updated, mga isyung updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Nagbabalik pong programang Usapang Tol at ngayong taon pala, Sentol, no, idaraos pala ngayong Abril yung pinakamalaking balikatan exercise sa pagitan ng Pilipinas Correct. at Estados Unidos. Oho. Anong pangalan? Sa Liknab? Ano? Pangalan? May pangalan yung balikatan ngayon eh. 16,700 daw na sundalo yung lalahok. Yes, kasabay ko sa eroplano yung ilan ng mga sundalo ng Amerikano na dumating. Marami sila, halos siguro kalahati nung flight namin mula San Francisco, puro mga sundalo, mga bata pa. Wow. So sila yung component ng balikatan, at marami tayong observer ngayon. Meron sa France, United Kingdom, Australia, Malaysia na mag-observe. 14 countries ang mag-observe sa balikatan exercises ngayon. So kaya lang sobrang init. Pero siguro alam naman nila kung ano yung gagawin, at maganda ngayon kasama yung mga Coast Guard. Kasama yung US PNP. Coast Guard at Philippine Coast Guard. Pati ang PNP ay kasama rin sa lalahok, Sentol. Pati raw DICT kasama rin sa lalahok, kasi ibang component din, Sentol, yung yung usapin ng cyber security, 'di ba? Cyber defense. Correct. Oo. Kaya lang sobrang init ngayon. Napatapat tong balikatan na sobrang init. So sino ba makakapanayam natin ngayon? Ang inantabayan na natin, Sentol, tinatawagan natin si OIC Undersecretary ng DMW, ng Department of Migrant Workers, si Undersecretary Hans Leo Kakdak. Kakdak. Anong pangalan ulit ng balikatan ngayon? Nasa mga pahayagan eh. It starts with an S. Akin na nga yung dyaryo. At kasama rin pala dyan yung Australian Defense Force, yan, at Marine National French Navy, kasama rin pala sa... Yes, ang daming kasama. 14 countries nga yung kasama eh. 14 countries para dito sa balikatan 2024. So, ang pangalan ng balikatan, Salaknib. Salaknib. Ito yung pre-balikatan ngayon, Salaknib. So, gaya ng ginawa last year, meron din palulubugin barko sa may Ilocos region, sa off the coast of Lawag, Ilocos Norte. So, palulubugin yon at patatargetin nila. So, mahaba-haba itong balikatan na ito. Kaya lang nga, sabi ko, sobrang init. Ito yung isa sa pinakamalaking balikatan na siguro na gaganapin sa kasaysayan ng balikatan exercises. 3 linggo yata tatagal ito, Sentol, itong balikatan na ito. Correct. April 22 hanggang May 10. Correct. At yan nga, sobrang init. At kaya pinropose natin na habang nandito sila, ay mag-cloud seeding operations. Ayun, isama na. Total, nandito na rin eh. Doon sa norte, magpaulan. Magagamit naman ng US Navy doon. Magagamit kahit US Air Force. So, kaya nag-propose tayo ng gano'n nung nakaraang linggo, Cecil. Ayun. Nandiyan na ba si Secretary OIC Nandiyan na ba si OIC Kakdak? O magpalengke report muna tayo? Okay, sige, mas mabilis. Habang tayo ay nag-antay, ayun, wala pa. Pwede siguro tayo magpalengke, tawagan natin si Alexa muna. Nasa Project 2, Public Market. Alexa! Ayan, ito, hintayin natin, Sentol. Ano bang presyo ng... Kasi bumaba na, Sentol, last week eh. Yung presyo ng mga bilihin. Pero yung kahapon, mataas yung kamatis. Yung report sa kamatis sa Bonifacio. 100 pesos kada kilo. Pero last year, may 45 pesos na bigas, Sentol, last week sa Taguig. Meron. Kahapon naman ako doon sa Pangasinan, magsasawa ka sa melon, sa pakwan, at iba't ibang prutas. Ang daming pati mais sa Pangasinan kahapon. Eto, Sentol, andito na sa ating linya ng komunikasyon si Department of Migrant Workers Officer in Charge, Undersecretary Hans Leo Kakdak. Good morning, Yuse. Good morning.
Morning po, sir. At sa inyong mga tagapakinig, tagapanood po. Ay, so straight to the point na tayo, Yusek, at nagmamadali rin ikaw, marami kang gawain. Pwede ba malaman yung update natin ngayon sa mga kababayan natin sa Middle East at lalong-lalo na sa Israel, bunga nung naging latest na strike missile strike ng Iran? Opo, kagabi po, Senator, nagkaroon tayo ng video conference call with the Filipino community leaders in Israel together with the Philippine Embassy. So, nagpapasalamat tayo kay Ambassador Lilo. At doon po ay nabahagi ng Philippine Embassy together with of course, DFA and the DMW, yung crisis management plan, gawa ng mga developments for the last few days. Of course, tinalaga na to, Sen, mula pa noong October 7th, nung unang atake ng Hamas sa Israel. So, may pinaigting yung crisis management plan, dinefine at binigyan ng linaw yung mga plano in terms of yung mga plano in case lang lumala ang sitwasyon at yung evacuation, repatriation efforts. At doon nadinig ko rin mismo yung mga sentimiento, mga gustong iparating ng Filipino community, which is essentially pinalahad lang nila sa akin kung ano yung mga tulong ng pamahalaan para sa kanila mula sa kanilang pagbabalik, at inulat ko lang yung mga assistance, financial assistance, livelihood and employment facilitation and psychosocial counseling na binibigay natin. So, we have touched base with the Filipino community, sir. For the most part, they do not see the need at this stage, no, in terms of repatriation. Alert level 2 po tayo ngayon. Hindi pa ho voluntary repatriation mode. So, anong alert level po para magkaroon ng repatriation? Alert level 3 po, Mr. Senator. Sa ngayon, alert level 2 po. Ang magiging problema niyan, Yusek, paano mo may-implement yung repatriation kung buong Middle East na? Anong airport ang gagamitin? Halimbawa, ganun ang mangyari. Saan lilipad? Kung ang Ben Gurion Airport ay sarado, kung ang airport sa Lebanon o Jordan ay apektado, paano ma-repatriate? May plano ba sa ganun? Yes, kung buong Middle East na yung pinag-uusapan, dagat ang gagamitin? Opo, meron din pong plano, meron by land, by sea din lahat rin din po yun kagabi. At yes, in essence, ganun po, Sen, without getting into the specifics ng lugar, ay mga lugar, yes, in essence, ganun po, by land, by sea, and by air ang contingency plans po. Mahirap, Sana hindi ito, pero nagsabi na kasi ang Israel na magkakaroon sila ng retaliation. Hindi lang natin alam kung kailan, pero ang pakiramdam ko dyan, within this week yan Hindi patatagalin yan So kung gaganti ang Israel within this week, bukas o mamaya, iba ng usapan yan. Baka un-announce din, Sentol, Kasi ganun din yung ginawa nung shot in the dark din yung ginawa nung Iran. Correct, So, maiba ko ng usapan, Yusek, yung 4 na Pilipino na crew sa barko na ano ba yun, pinalaya? Ano yung latest po doon? Opo, ang status po ngayon ay yung barko ay naka-angkla sa off the port in Iran, at yung 4 po ay on board pa rin ng barko, hindi po sila pinabababa ng barko, and ang huling ulat po, they are safe within the confines of the ship. They have resumed their normal duties, meaning yung mga tasks po nila sa loob ng barko. At nakakakain naman po sila regular, at may tubig and water supplies on board. Nung isang gabi, hating gabi nung isang araw, ay meron na silang contact sa kanilang mga kaanak.
At kagabi nangyari uli yon, may mga contact uli, video calls to their loved ones. So they had assured their loved ones that they are okay, they are safe on board. And at the same time ay meron din pong pasabi sa kanila yung mga Iranians daw na nakakahalubilo nila, those who come on board, na hindi naman they will be safe, they will be protected, and at the same time hindi naman daw din magtatagal ang kanilang paglagi doon. So hopefully po it will come true, no, na eventually ma-release sila. We had a similar case about a month and a half ago, Sen, at nakauwi naman po yung labing walong tripulante po yun na nakauwi din. Of course, we are coordinating with the DFA. Malaki po ang role din ng DFA, at kahapon po sa isang pagpupulong ay nakausap ko rin si Secretary Ricky Manalo, at doon napag-usapan din nga niya, nabanggit din nga niya yung pakikipag-ugnayan sa Iranian government, Iranian authorities. So, yung palang, Sentol, i-ano ko lang, yung labi yung namatay na Pinoy dun sa nasunog na barko, naiuwi na po. Ano nang update po doon pala? Ongoing po yung salvaging operations. Ang nagpapakomplika po kasi sa sitwasyon ay yung security risk dun sa karagatan ng area na yon. At the same time, undertaking the salvage operation. Meron kasi may isang time na nagkaroon ng drone attacks pa habang ginagawa. So, tinotow yung barko to a safer area, at yun pong sinasagawa ngayon. Hindi ko lang ma-disclose at this stage yung mga locations, but it is being towed. Boat is nearing a place na mas safer yung pagsasagawa ng salvaging operations. Okay. Matagal, mga isang buwan na yun na Yusek Kakdak. Pero yes. Lagpas isang buwan na, pero yun nga, it's complicated by the situation dun sa lugar na yon, and of course yun nga, nagkaroon ng attempts, rest assured nagkaroon ng attempts to do the salvaging, pero nagkaroon ng security risks. So right now ongoing pa ho yung salvaging operation, and we are in complete touch with the families of the two seafarers, no, na update po namin sila. Lastly na lang siguro, Yusek Kakdak, no? Ilan po pala yung ating mga kababayan sa Iran? In case po magpatupad ng repatriation. Sa Iran ay mga 2,000. Karamihan ng Pilipino sa Iran ay mga may asawang Iranian. Hindi ganun karami ang OFWs. But around 2,000 po. 2,000. Sa Israel po? Sa Israel, mas malaking bilang, around 150 in Israel. And most of the OFWs naman in Israel are caregivers. Okay. Alright. Sentol? Maraming salamat, Yusek Hans Kakdak, at maliwanag po yung inyong paliwanag. Pero antabayan na natin itong mga development sa Israel, lalong-lalo na yung mga nabanggit ko sa iyo kanina, na pag nagresponde ang Israel, ay iba na huli ang sitwasyon. Very fluid pa ho yan. So maraming salamat sa oras na binigay mo, Yusek Hans, at magandang umaga sa inyo. Ang oras po natin ay 6:51 na ng umaga. Mga balitang updated, mga isyong updated, mga komentaryong updated sa Usapang Tol. Kasama si Senator Tol, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, at Cecil Villarosa. Senator Francis Tolentino, Senator Francis Tolentino, Tol ng bawat Pilipino, Tol ng bawat Pilipino. Kailangan malaman mo na ang mga presyo sa labas sa Palengke Report. Nagbabalik po ang programang Usapang Tol, at eto na, Sentol, nando doon sa Market. Yes, Project Alexa. Public Market. Si Alexa. Magandang umaga, Senator Tol at Miss Cecil, lalo na sa mga tagapakinig natin sa Usapang Project Tol dito sa DWIC. Quezon City. QC, Yes, Senator, dito tayo ngayon sa Project 2 Public Market para mag-update sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Unahin natin ang gulay, ang sibuyas ay nasa 180 pesos per kilo,
bawang 150. Kamatis mas mura compared sa kahapon. Nasa 80 pesos lang dito sa 80 pesos, Senator. 80 po. Bumaba. Kahapon, 100 na. Yes, Senator. Ang carrots nasa 150, sayote 60 pesos, talong 120, ang palaya 140, sitaw 120, Baguio pechay. Medyo mas mahal dito, nasa 150 pesos per kilo kasi sa ibang palengke nasa 80 pesos lang yung isang kilo. Pagdating naman sa karne, ang pork chop ay nasa 350, lomo 380, pati na rin ang liempo, buto-buto 340, at ang atay nagre-range siya from 190 to 200 pesos per kilo. Ang manok naman ay nasa 185 to 200 pesos per kilo. Isda, 250 to 260, bangus 220, dalagang bukid 340 at ang tilapia 160. Sa bigas naman, iba-iba rin ang presyo, mas maraming pagpipilian ng mga mamimili, ang merong tig 50 pesos hanggang 60 pesos. Senator, Miss Cecil? Ayun. At sino naman ang mapalad nating recipient ng ating token, usapang toll token, yung giveaway ng Sentol? Sino kasama nanalo? ko ngayon, Senator, Miss Cecil, si Kuya Mauro de la Paz po. De La Paz. Oh, anong tinitinda niya? Pwede ba makausap ng saglit? Pwede po. Ayun. Suot na po. niya. Ba, ayan na. Talagang kasyang-kasya. Ikot mo ng konti yung yung sombrero natin, Kuya Mauro, para Ayun. lumabas yung pangalan. Nakatalikod. Ayun. Yun. Bagay na bagay. Anong tinitinda mo, Kuya Mauro? Karne po, karne. Karning baboy. Karne baboy, baka. Karning baboy. Baboy o ba? Baboy. Baboy, Kumusta oo. naman ang benta ngayon? Mukhang maluwag dyan sa inyo. Ang linis Ang linis ng Ano palengke. po, marami ng tindera, walang mamimili. Ganon. Matumal pa ngayon. Marami na bang dumadating para mamili, Kuyang Mauro? Matumal po. Matumal pa. Maaga-aga pa naman, Kuyang Mauro eh. Maaga Hindi pa ko kahit na maaga hanggang pa. tanghali matumal. Baka sa weekend yan, Kuyang Mauro. Yun. Ano po? Sa weekend yan, dadami. Hindi na po dadami. Ay, ganun ba, Kuyang Mauro? Dadami yan. Matagal na po ako nagtitinda rito. 1960 pa po, nandito na ako. Mainit ho kasi yung panahon. Ganyan talaga ang takbo, ganyan lang talaga, araw-araw. Importante, masaya at marami kang suki. Yan ang pinakamahalaga, Mauro, Kuya Mauro. Ayan. At nakangiti pa rin, Kuyang Mauro. Nakangiti, oo, yan ang maganda. Kumusta mo kami sa mga kasamahan mo dyan? Si Senator Tolentino ito. Minsan, Opo. makadaan kami ng personal dyan sa iyong pwesto, Kuya Mauro. Kamag-anak nga po kayo nung bayo ko, sabi niya eh. Oo, yun, di magkakamag-anak tayo. Luisito Tolentino, kamag-anak ang pangalan niya. Oo. Taga saan ka ba, Kuya Mauro? Dito lang po ako sa Tubong Sikatuna lang po ako. Si Katona Village, Quezon Opo. City. So, kumusta na lang dyan at talagang yung nagsisikap ay may biyaya sa Panginoon. Maraming salamat, Kuya Mauro de la Paz, Salamat ang po. mapalad nating nanalo ng toll giveaway. At salamat din, Alexa, sa iyong pag-uulat mula sa Project to Quezon City Public Market. Maraming salamat po. Yan, Maraming thank you very salamat. much, Alexa. Cecil, meron kang mahalagang babasahin. Yes, Sentol, bigandaan muna natin bago tayo tuloy magpaalam itong mahalagang mensahe mula po kay Sir D. Edgard Cabangon, ang chairman ng Aliw Broadcasting Corporation. Food for thought. Happiness isn't something we wish for. It's something we make, something we do, something we are, and something we give. Think good, think God, thank God. Have a great day ahead. God bless you. God bless us all. Ang bilis po ng oras. Tapos na po itong programa natin. Napakabilis. At bukas siguro, Cecil, sisikapin ko kung paano makapasok sa himpilan natin kasi ako po ay nasa Bicol. Ayun. Nasa Sorsogon ako mamaya at bukas ng umaga, kung hindi ako nagkakamali, ay bandang alas 6, nasa Legazpi pa ako. So, titingnan ko kung paano ako makakapasok sa ating programa. Pero nandyan lang po ako, pipilitin ko po at magkikita-kita po ulit tayo. Ito po si Senator Francis Tolentino. Magandang umaga po sa ating mga
taga-subaybay, sa lahat po ng sumabaybay, Luzon, Visayas at Mindanao dito po sa Usapang Tol. Ako naman po ang inyong lingkod, Cecil Villarosa. Antabayanan po ang susunod na programang Pasada Balita kasama si Kuyang John Ibanez. Senador Francis Tolentino, Senador Francis Tolentino, tol ng bawat Pilipino, tol ng bawat Pilipino. Trabaho ba ang hanap mo? Mga isyung napapanahon, opinyon at diskusyon, turismo, negosyo, isang oras na hitik sa impormasyon. Ang bawat umaga mo, magbabago sa Usapang Tol. Kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga. Dito lang sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tol ng bawat